Sinubaybayan ng maraming Pilipino at sinuportahan ng maraming individual ang kandidatura at tandem ng nakaraang eleksyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ang kanilang tandem na tinatawag na Uniteam. Hindi maikakaila na isa sa mga nagpanalo kay Bongbong Marcos ay ang mga Duterte supporters. Hindi rin maikakaila na meron ding mga Marcos supporters ang nakapagbigay ng pabor kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, ang pinagsanib na puwersa ng Marcos at Duterte ay sadyang talagang napakalakas. Sa pagdaan ng maraming araw, linggo, buwan o taon, unti-unting nagbabago ang timpla ng dalawang panig. Maging ang mga supporters ng magkabilang panig ay unti-unti na ring nagbabangayan. Nagbabatuhan ng mga maaanghang na salita sa social media gamit ang kanilang mga account. At nito lamang nakaraang linggo, talagang pinag-usapan sa social media at ng buong Pilipinas ang mga pahayag na binitawan ni Vice President Sara Duterte. Kumuha na rin ito ng pansin sa mga international news agencies tulad ng CNN. Ayon sa ulat ng CNN, tahasang sinabi ni Vice President Sara Duterte na meron na siyang nakausap na tao na kikitil sa buhay ni President Bongbong Marcos at sa kanyang First Lady na si Lisa Marcos at ang Speaker na si Martin Romualdez kung siya ay mapapatay. Isiniwalat ni Sara Duterte na ayon sa kanya, merong nagpaplano na siya ay patulugin na at tahasan niya itong pinangalanan at ito raw ay si Martin Romualdez. Kaya ayon sa kanya, kung sakaling siya ay mapaslang, may kinausap na siya na kasama na ring paslangin bilang paghihiganti si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at ito ngang Martin Romualdez. Kung iyong mapapansin, kung gaano ka-close ang relasyon ng dalawang panig na ito noong nakaraang mga eleksyon, siya namang anghang sa panahong ito. Maraming mga nagsasabi, talagang ganyan sa politika. Of course, dahil na rin sa power ng media at ng social media, mabilis na kumalat, mabilis na nag-viral ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman, ito ay nakarating na rin sa pandinig ni Bongbong Marcos at agad na nagsalita. Hindi ito nagustuhan ni Bongbong Marcos. Ito ang kanyang sinabi, mga kaibigan. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Ito ang sinabi ni Bongbong Marcos. Dagdag pa ni Bongbong Marcos, kung sinagot lang daw ng maayos ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives ang isyu ng misuse of confidential funds in the Office of the Vice President and the Department of Education. Dagdag pa ni PBBM, ang katotohanan ay hindi dapat itukhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinupaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichirya. Ang chichirya na tinutukoy ni PBBM marahil ay ang isang pirma na merong nagngangalang Mary Grace Piatos. Ang pangalan na ito kasi ang nakapirma sa acknowledgement receipt para sa pondo ng OVP. Dagdag pa ni Bongbong Marcos, kailangang manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaang magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Ayon kay Bongbong Marcos, I will fight back. Ang mga pahayag na ito bilang sagot naman sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ni Sara Duterte, may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbilin na ako. Ito ang sinabi ni Sara Duterte. At dahil sa mga pahayag na ito, nagsalita rin ang DOJ. Ayon sa Office of the Department of Justice na si Sara Duterte
ay isang self-confess ng massacre ng assassination plan laban sa Pangulo ng Pilipinas. Maging ang NBI ay nagsumod na rin kay Vice President Sara upang ito ay pagpaliwanagin tungkol sa kanyang mga binitawang pahayag sa assassination plan laban kay Bongbong Marcos. And of course, para na rin sa di umano'y threat sa kanyang buhay. Pero ang paliwanag ni Vice President Sara Duterte, hindi naman daw talaga ito threat. Maliwanag daw na hindi ito mangyayari. Mangyayari lamang daw ito kung siya ay mapatay. Ang tinutukoy kasi ni Vice President Sara Duterte, alam niya na mayroong plano ang grupong ito na siya ay patulugin. Kaya alam niya kung paano at saan siya maghihiganti. Ayon kay Vice President Sara Duterte, handang-handa raw siya na harapin at sagutin ang kanilang mga katanungan kung nariyan na ang sabpina. Pero meron siyang hinihiling na sana sagutin din daw ng mga tao ang kanyang mga tanong pagharap nila sa kanilang pagdinig. Ayon naman sa Office of the Ombudsman, maaari daw na madisbar si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang mga sinabi. Sa isa namang interview na ibinalita ng GMA, ayon kay Vice President Sara Duterte, ito raw ay isang political harassment dahil kapag siya raw ay may threat ay parang wala lang. Pero kung may threat si Bongbong Marcos, ito raw ay isang national security issue na. Dagdag ba ni Sara Duterte, maliciously taken out of context daw ang kanyang mga pahayag. And of course, nagsalita rin ang House Speaker na si Martin Romualdez sa House of the Representatives at binatikos nito ng husto si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, hindi na raw ito biro. Hindi na raw ito normal na pananalita. Isa raw itong direktang banta sa ating demokrasya at sa pamahalaan. Hindi lang daw reckless ang mga pahayag ni Sara Duterte, kundi ito raw ay isang napakadelikadong pahayag. Dagdag pa ni Martin Romualdez na ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte ay nagpapatunay lang daw sa buong Pilipinas na ang mga nasa power ay kayang gumawa ng karahasan. Kung kayo naman ang tatanungin mga mahal kong kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa isyong ito? Ipagdasal natin na sana'y magkasundo ang mga nasa posisyon ng ating bansa. Dahil ang katotohanan mga kaibigan, ang talagang pinakatalo rito ay ang mga ordinaryong mamamayan at ang ating susunod na henerasyon. Kung ang mga taong ito ay mag-aaway-away, hindi naman maaapektuhan ang kanilang mga bulsa dahil mayayaman ang mga taong ito, o kung hindi man, siguradong may kaya ito. Paano ang ating mga ordinaryong Pilipino na ang kakainin sa tanghali ay hinahanap sa umaga at ang kakainin sa hapunan ay hinahanap sa tanghali? Hindi katulad ng ibang mga tao na nasa posisyon na kung ano ang kanilang gustong bilhin ay kayang-kayang gawin